Hebrews 11 verse 8. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, nanirahan bilang dayuhan sa lupaing ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya. Gayon din sila Isaac at Jacob na tumanggap ng ganon ding pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon, at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya'y matanda na, kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kaniyang pangako. Kaya't sa isang taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at nang di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at initunuturing na natanggap na nila. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na hahanap pa sila ng sariling bayan. Verse 15. Kung nasa isip nila ay ang lupaing kanilang pinanggagalingang may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat siya'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Verse 17, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya't sa patalinhagang pangungusap na ibalik na nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapalang para sa hinaharap. Verse 21, last verse. Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya mamatay. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. Ama naming nasa langit, hallelujah. Buhay at makapangyarihan sa lahat. O Diyos, sa iyong harapan, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong kabanalan, sa iyong kadakilaan, Lord, na hindi kailanman mapapantayan ni numan. Panginoon, sa oras na ito, buksan mo po ang aming isipan, aming puso. Lord, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang magturo sa amin, Panginoon. Ikaw ang magsalita. Dalangin namin, Lord, na aming marinig kung ano man po ang gusto mong iparating sa buhay namin.
Sa pamamagitan ng banal na Espiritu o Diyos, ikaw ang magministeryo sa buhay ng iyong mga anak. Panginoon, batid namin na wala kaming maipagmamalaki, wala kaming magagawa. Kung wala ka sa aming buhay, lahat ng mayroon kami, ikaw ang nagmamay-ari, Lord. Ipinagkakatiwala mo lamang sa amin. Panginoon, ikaw lamang po ang itinataas namin sa oras na ito. Anumang mga bagay, anumang mga isipin, Panginoon, na umaagaw sa aming atensyon, ay amin pong isinasantabi sa pangalan ni Jesus. Lord, anuman pong plano ng kaaway na manggulo, na mag-distract sa amin, O God, lahat ng gawa ng dyablo ay amin, Panginoong, winawasak at itinatapon, Panginoon, sa kaibuturan ng impyerno in the name of Jesus. Salamat sa kalayaan. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Higit sa lahat, Lord, salamat sa katotohanan. Salamat sa pag-asa na sa iyo lamang namin, Panginoon, natagpuan. Sa iyo lamang ang lahat, nakapurihan at papuri, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pag-uusapan natin ngayon, pamagatan nating Living a Legacy of Faith. Pag-iwan ng kayamanan ng pananampalataya. Sabi sa dictionary, ano ba yung legacy? Legacy is best defined as anything handed down from the past as from ancestors or predecessors. Ang legacy ay isang bagay na ipinamamana. Maaring ng iyong ninuno sa iyo o di kaya naman ng mga naunang naging pinuno o naging leader sa isang samahan o organisasyon na ngayon ay ikaw na ang namumuno. Sabi nga, our lives were formed and shaped by the legacies passed on and down to us. Meron nga tayong kasabihan na kung marunong ka magbasa, pasalamatan mo ang mga guro na nagturo sa iyo kung papaano magbasa. Yung legacy iniwan sa iyo, yung natutunan mo, yung ipinagpapatuloy mo, nung dahil sa kanila, ikaw ngayon ang nagbe-benefit. Di ba? Kaya nga mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, what will your legacy be? Dahil lahat ng tao, mga kapatid, ay mag-iiwan ng legacy dito sa mundo. Whether ito'y mabuti o ito'y masama. Lahat tayo mag-iiwan ng marka. Lahat tayo mag-iiwan ng alaala. Dahil alam natin, hindi naman tayo panghabang buhay. Lalo na kung ikaw ay may edad na ngayon, mahina na, pagod na. No? So mo lagi magpahinga. Yung iba nagpapahinga talaga, sarap ng pahinga sa church. Bakit kapag ka-message, sarap talaga matulog, no? Pero sa bahay nyo minsan, hindi kayo makatulog. Bakit kaya, no? Sa Biblia, ang legacy ay binubuo hindi lamang po ng physical, kung hindi higit sa lahat spiritual, moral, hindi lamang material inheritance ang naipapasa, kung hindi pati values, pati pananampalataya. Kaya mga magulang, anong legacy ang iiwan natin sa ating mga anak? Anong pamana higit sa material na bagay ang ipapamana natin sa ating mga anak? Dapat maipamana natin ang ating pananampalataya
na nanggaling sa Panginoon. Kaya nga dito sa ating theme verse na binasa, si Abraham ay nagpamana ng faith sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kaapu-apuhan. Naging tapat si Abraham. Although yung buhay niya ay hindi perfect. Dahil sabi nga natin, wala namang perpekto. Pero nanatili siya sa kanyang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Hindi siya nagpatinag sa mga pagsubok. Hindi siya na-discourage. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Anong sabi mga kapatid? Paano tayo mag-iiwan ng legacy? Saan natin ito mapapakita? Roman number 1, by leading o sa paglilid natin. Sa Hebrews 11 verse 8, nabasa natin na si Abraham, sinunod niya ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Sabi ni Lord, gagawin kitang isang bayan. Umalis ka sa iyong lupain. Umalis ka sa iyong comfort zone. Sabi sa verse 8, anong sabi? Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sabi ni Lord, gagawin kitang isang malaking bayan. Yung komportableng buhay ni Abraham, iniwan niya, sumunod siya sa Panginoon. Sino ba si Lord noon? Hindi pa siya kilala ng mga tao. Anong basihan ni Abraham na magtiwala sa Diyos? Pero anong nakita natin? Hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya nagduda. Ngayon, meron na tayong basihan ng pananampalataya eh. Nakita natin sa Biblia yung buhay ng mga naging tapat sa Diyos. Kaya tayo nagsisikap na sumunod sa Diyos. Nakita natin, hindi sila iniwan, hindi sila pinabayaan ng Lord. Dahil doon sa example ng buhay nila sa Biblia, meron tayong faith. Pero si Abraham, wala. Wala siyang reference. Kung susundin ko ba ang Diyos, mapapabuti ba ang buhay ko? Wala siyang makikita. Pero sa kabila nun, mga kapatid, hindi siya nagdalawang isip na sumunod sa Panginoon. Sabi ng verse, sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ganun sa ministry, pag tinawag ka ng Panginoon, susunod ka kahit hindi mo alam. Kung saan ka pupunta, kung saan ka tinawag ng Panginoon. Naalala ko dati, no, si Bishop, nung tinawag siya ng Panginoon, sa lugar na isang strange na lugar, hindi niya kinalakihan. Hindi niya alam kung meron bang tutulong sa kanya. Hindi niya alam kung magtatagumpay ba ang gawaing kanyang sisimulan. Pero ano ang kanyang ginawa? Sumunod lamang siya sa tawag ng Panginoon. Prophecy. Sabi ni Lord sa kanya, pumunta ka sa lugar, sa lungsod. Di ba? Nang nasipit, sabi nga. Nagsisimula, konti lang ang tao. Parang, di ba, konti lang talaga. Kasama pa ang paghirap, minsan walang makain sa pioneering works. Ang 1980s, hirap ng buhay nun. Walang pagkain, walang maayos, walang kasiguraduhan, pinansyal. Pero anong nangyari? Sino ang talagang sandigan? Sinong pinangahawakan? Yung pangako ng Panginoon. Ganon din kay Abraham, nakita natin, wala. Bagong bayan, kasama ang kanyang mga nasasakupan, umalis, hindi alam kung saan tutungo, sumunod lamang sa instruction ng Panginoon, pero alam natin mga kapatid, hindi pinabayaan ng Diyos. Parang yung back me, kahit maraming pagsubok, maraming challenges, pero dahil tinawag ng Panginoon, anong nangyari? Hanggang ngayon, patuloy tayo sa ating paglilingkod. Kaya pag pumunta kayo sa Nasipit, sa convention natin, makita nyo,
Isa sa mga pinakamalalaking simbahan doon sa lungsod, doon sa lugar, ay yung simbahan natin sa Bakmi. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah, hallelujah. Pero mangyayari ba yun kung yung tao na tinawag ng Panginoon ay hindi sumunod, natakot, nagduda? Si Abraham, hindi siya natakot, hindi siya nagduda. Sa atin ding buhay, kung may pinapagawa ang Diyos sa buhay mo, kapatid, huwag kang matakot. Sundin mo. Gawin mo. Lalo na kung para sa kanyang kaluwalhatian. Verse 9, dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupaing ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tahanan niya. Gayon din sila Isaac, Jacob, na tumanggap ng ganoong pangako. Nag-ministry na naman yung ating founder dito sa Manila, walang kakilala, galing probinsya. Galing Mindanao, Bisaya, di ba? Pupunta, salta sa Manila, walang kakilala, wala lahat. Lakasan ng loob. Dahil sa ministry. Tumira sa mga barong-barong, maliliit na bahay. Naalala ko dati. Mainit dati, nung bata pa ako, natutulog ako sa ilalim ng katre. Alam mo yung katre? Walang aircon, mababa lang yung ceiling, yung yero. Sobrang init. So, ang paborito kong tulugan, yung ilalim ng kama. Patulog ako. Tapos simento kasi malamig eh. No, ganun talaga pag pumupunta ka sa lugar, nagmi-mission ka. Makakaranas ka ng mga kahirapan, mga pagsubok. No? Pero paglipas ng ilang panahon, mga kapatid, nakita niyo ang ginawa ng Panginoon. Binigyan tayo ng building, binigyan tayo ng property, naka-aircon pa tayo. Amen? Hallelujah! Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga, yun ang ipinamana ni Abraham sa kanyang mga anak. Abraham obeyed God. Sumunod siya sa Diyos. Pinasa niya sa kanyang mga anak hindi lamang yung kanyang kayamanan, nalalaman kung hindi higit sa lahat yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Itinuro niya kay Isaac. At itinuro din ni Isaac kay Jacob. Pinasa ang faith na nakuha nila sa Diyos. So anong maipapasa natin through leading our family? Through leading our children? Makikita ng ating mga anak kung ano ang susundan nila. Kaya bilang magulang, kung makikita ng mga anak natin na tayo ay walang interes sa gawain makalangit, walang interes sa salita ng Diyos, walang interes sa gawain para sa Panginoon, ganun din ang susundan, maaring sundan ng ating mga anak. Kahit alam niya na ang tatay niya Christian, ang nanay niya Christian, pero kung nakita niyang hindi naman active sa gawain, ganun din ang mapapamana natin sa kanila. Yun ang maipapasa. Roma number 2, pangalawa, sa pamamagitan ng testing. Yung una, by leading, sa paglilid. Pangalawa, testing. Sa pagsunod natin sa Panginoon, may pagsubok. God tested us. God tested Abraham and asked him to sacrifice Isaac. Faith that cannot be tested cannot be trusted. Sinubukan ng Panginoon ang pinakamahalagang bagay sa buhay ni Abraham. Imagine niyo mga kapatid, sa Bible, si Abraham ay 100 years old.
Ang kanyang asawa ay 90 years old. Wala na talagang chance. No? Scientifically impossible na magkaroon ng anak. Pero anong sabi ng Diyos? Pag si Lord ang kumilos, walang imposible sa Kanya. At tapos nung nagkaanak na sila si Isaac, pinakamamahal, pinakamahalaga. Ang sabi ni Lord, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Kung minsan tayong mga tao nakakalimot kung sino nagbigay ng pagpapala sa buhay natin. Binibigyan tayo ni Lord ng blessing, ng desire ng puso natin. Pero dahil sa pamamagitan ng na-accumulate nating wealth, sometimes nakakalimutan natin ang Panginoon. Sasabihin sana ni Abraham, ba't ko bibigay sa'yo? Ang tagal kong ang inantay eh. Pero sabi nga, hanggat hindi masusubok ang pananampalataya, hindi masusubok kung talaga bang totoo. Sabi ni Lord, ialay mo sa akin ang iyong anak. Anong ginawa ni Abraham? Hindi nagdalawang isip. Ibinigay. Pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, ano man ang hingi ng Panginoon sa iyo, number one, nauunahin mo ang Diyos. Naalala ko yung father ko noon, nung nasa ministry. Lumalaki ako, parang no, walang oras. Parang, ayun yung na-feel ko personally. Walang time, busy palagi sa ministry. Ang ministry kasi ay palaging, minsan sa Mindanao, ilang weeks, ilang months. So ako, bilang lumalaki, madalas maiwan dito. Parang lumalaki ako na parang, malaya akong gawin kung ano yung gusto ko, wala parents ko. Nag-aaral ako ng high school, nag-aaral ako ng college. So parang ganun yung na-feel ko, no? Pero ngayon na-realize ko kasama pala yun sa sacrifice ng mga tao na sumusunod sa calling ng Panginoon sa buhay nila. Yung family sometimes masasacrifice, yung mga anak masasacrifice. Pero lahat ng iyon na-realize ko pala ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil pag nasa gawain ka, pag sumunod ka sa Panginoon, number one na si Lord, pangalawa na lang ang pamilya mo. Hello? Yun yung reality. Akala nila yung mga pastor, yung mga preacher ay masaya ang buhay. No, marami silang sinacrifice para sa gawain ng Panginoon. Kung bakit naabot nila yung ministry na meron sila ngayon, hindi nyo nakita kung ano yung sacrifice na kailangan nilang i-give up para mauna palagi ang gawain ng Panginoon. Si Isaac hindi niya ipinagkait. Si Abraham hindi niya pinagkait si Isaac. Sinacrifice niya. Priority niya si Lord. Sabi ng verse 17, nang subukin ng Diyos si Abraham. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Yun yung picture ng salvation. Yun yung picture ni Jesus. Ang kaisa-isang anak ng Ama na inihandog, inialay. Yun yung unang pagpapakita ng mangyayari sa New Testament. Na si Abraham naging tapat sa Panginoon, ang Diyos naging tapat din. Ipinadala, inalay, hinandog ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Tinubos tayo mula sa karumihan. Kailangang mamatay ni Jesus kasi yun lamang ang tanging paraan upang matubos tayo sa kapangyarihan ng dyablo dito sa mundo. Dahil sa kasalanan ng ating mga ninuno, namanan natin ng parusa. Pero dahil hindi nagdalawang isip ang Diyos na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak, yun din ang nangyari kay Abraham sa altar.
Inihandog niya si Isaac. Alam naman natin ang story, hindi naman pinahintulot ng Diyos. Dahil sinubok lamang ang pananalig ni Abraham. Pero nakita natin na nakapasa siya sa pagsubok ng Panginoon. Yung ganong pananampalataya na handang ibigay ang lahat sa Panginoon. Hindi ipinagdadamot ang mga hinihingi ng Diyos. Although hindi naman talaga hiningi ng Diyos, sinubukan ka lang naman kung kaya mo . At kung may hihingin man si Lord sa'yo, yung pabor, yung balik, yung reward, doble, triple pa. Kung susundin mo ang kanyang banal na salita, tinetest lang naman tayo ni Lord . Kung paano natin yung faith panghawakan, kung paano tayo magtiwala sa Kanya. Maraming tao ayaw magtiwala sa Diyos. Nagdadalawang isip sa Diyos. Nagdadalawang isip sa Kanyang salita. Mas nagtitiwala pa sa ibang tao, sa ibang paraan, ayaw sa paraan ng Diyos. Kaya maraming tao ang napapahamak at nasasadlak sa kahirapan at nauuwi sa wala ang kanilang mga pinaghirapan dahil ayaw nilang magtiwala sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya anong legacy ang iiwan mo? Ang legacy ng iiwan natin ay ang pananalig natin sa Panginoon. Ang pananampalataya natin sa Panginoon. Roma number 3, blessing. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regards to their future. Sabi sa verse 20, dahil sa pananampalataya, iginawad ni Isaac kila Jacob at Esau ang pagpapalang para sa hinaharap. Ipinamana ni Isaac yung blessing. Naalala ko yung dad ko, si Bishop Vic, nung siya ay nandun na sa huling yugto ng kanyang buhay. So pinapunta niya kami mga anak niya. And then, pinag-pray niya kami, declare siya ng blessing. So lahat kami mga anak, linay hands niya, pinag-pray niya. So pinasa niya yung blessing sa kanyang mga anak. Yung spiritual blessing, yung faith. Kasi wala naman kaming yaman . Sa ministry, wala ka naman talagang yaman. Lahat ng meron ka, kailangang ibuhos, gamitin mo rin sa gawain ng Lord. Kasi yun yung mission . Yun talaga yung number 1. Hindi tulad ng iba na makikita mo talagang lalaki ng bahay, gagara ng mga sasakyan, gagara ng damit, mga alahas, mga mamahalin lahat, kumakain sa mga, mga mamahaling kainan, hotel, 5-star, expense ng church. Tapos mamaya yung church kapabayaan yung needs ng church na pabayaan dahil sarili lang. Hindi ganon. So wala siyang ipinamana sa aming pinansyal. Kung hindi, anong pinamana niya? Yung pananampalataya sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga nating iiwan, mga kapatid. Yung blessing sa ating mga anak, sa ating mga future sons and daughters. Yun yung magiging pundasyon ng kanilang pananampalataya. Yung ituturo natin sa kanila. Kaya yung ating mga anak, turuan natin kung papaano maglingkod sa Diyos. Yung ating mga anak, mahalaga na dalhin natin sa simbahan. Pa-attend natin ng mga gawain. Ng mga Sunday school. Kahit malayo ang bahay nyo, dalhin nyo ang mga anak nyo sa church kapag may gawain, dahil responsibility nyong ipasa, ipamana ang pananampalatayang meron kayo.
para sa kanilang future. Para kapag wala na kayo, alam nila kung ano ang susundan nilang pananampalataya. Alam nila kung sino si Jesus. Alam nila kung anong ginawa ni Jesus. Anong sinacrifice ni Jesus. Hindi yung kapag wala na tayo, hindi rin alam ng mga anak natin, ano nga ba yun? Ano nga ba yung verse? Walang memory verse tayong tinuro. Hindi sila ganado sa church, hindi sila ganado maglingkod. Bakit? Kasi hindi natin sinanay, hindi natin pinasa yung faith na meron tayo. Dahil sobra tayong busy sa trabaho. Wala tayong panahan sa mga makaspiritual na bagay para sa kanila. Dahil ang iniisip natin, bata lang naman sila. Pero responsibility ng mga magulang na ipamana ang pananampalatayang meron tayo sa ating mga anak. Tamang pananampalataya sa ating mga anak. Bonus na lang kung meron tayong iiwan ng mga kayamanan. Inheritance. Bahay, pera, salapi, kumpanya. Bonus na lang yun. Pero higit sa lahat sa mga born again, ang ipapamana natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Proverbs 13 verse 22 says, a good person leaves an inheritance for their children's children. Hindi lamang panandalian kung hindi hanggang sa mga susunod na salinlahi, generational inheritance ang iiwan. Sabi ko nga sa mga young people natin, pagplano kayo, panalangin kayo, magsikap kayo. Bago kayo mag-asawa, dapat kaya nyo nang tumayo. Sa mga kababaihan din, bago kayo sumagot ng manliligaw, siguraduhin nyo, kaya nyo na rin tumayo. Kasi ang iiwan natin, hindi lang yung parang survival lang. Kung hindi, generational blessing. Na kahit wala ka na, yung anak mo hindi na maghihirap. Na kahit yung apo mo hindi na maghihirap. Ganon din sa pananampalataya. Na hindi lang ikaw ang may faith sa Panginoon o yung anak mo, yung apo. Lahat ng salinlahi, ipapasa natin yung pananampalataya ng Diyos. Sa Diyos. Ituturo natin. Ipapamana natin. Sa kanila. Kaya nga sabi ko kanina, everyone leaves a legacy, either good or bad. Buhay ka na ngayon, buhay ka pa ngayon, may edad ka na. Hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pang mag-iwan ng magandang legacy sa iyong mga anak. Habang buhay, hindi pa huli ang lahat. We all leave footprints behind us. Ang maaalala ng tao sa atin kung tayo ba ay naging mabuti, tayo ba ay naging mapagbigay, tayo ba ay naging tapat sa ating salita, tayo ba ay mapagkakatiwalaan, o maaaring ang maalala sa atin ng tao, tayo ay naging selfish, tayo ay naging rude, tayo ay naging hindi totoo sa ating mga salita. And lastly, praying. In verse 21, dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya mamatay. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. It is not how you start, it is how you finish. Kahit hindi maganda yung simula mo, basta ang maganda yung katapusan ng kwento ng buhay mo ay maganda. Nakakalungkot yung maganda yung simula mo, tapos sa dulo ng buhay mo biglang pumangit. Nung simula ng buhay mo, naglingkod ka sa Panginoon, naging tapat ka sa Panginoon, naging maaasahan ka ng Diyos,
At pagkatapos sa dulo, bigla kang bumaliktad. Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag kang tatalikod sa Diyos. Tapikin mo yung katabi, huy, gising! Huwag kang tatalikod sa Diyos. Kaya kung pangit yung simula natin mga kapatid, mas lalong manalangin tayo na maging mabuti yung ending. Lahat tayo hindi perfect. Pero kung tayo ay mananatili sa ating pananampalataya, pananalig sa Panginoon, babaguhin ng Diyos yung storya ng buhay natin. Hallelujah. Sabi nga sa kasabihan, maaring nagawa mo yon, pero hindi naman yon ang totoong pagkatao mo. Maaring may mistakes ka, pero hindi yun ang basihan ng kabuuhan ng buhay mo. Abraham was a father of all faithful. Pero nagkaroon din siya ng mistakes, failures. Sinipingan niya yung assistant ng kanyang asawa. Si Isaac, may failures din siya. Naging paborito niya yung isang anak niya kaysa sa isa. Mas pinapaboran niya yung isa kaysa sa isa. Si Jacob, naging deceiver, manloloko, mandaraya. Pero at the end of the day, mga kapatid, nanatili sila sa pananampalataya sa Diyos. Naging matuwid sila because of their faith to the Lord. Hindi porket nakagawa ka ng masama, nakagawa ka ng kasalanan, ayaw mo na. Kasi hindi ka nakarapat-dapat sa Panginoon, wala namang karapat-dapat sa Diyos. Lahat tayo hindi karapat-dapat sa Panginoon. Pero salamat na lamang by the grace of God. Hindi namimili si Lord ng kanyang patatawarin. Lahat ng magpapakumbaba, lahat ng magsisisi, ay kayang patawarin ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, tumindig sila, tumayo sila. Kita natin sa Bible, no, hindi sila nakapasok sa promised land. Natanaw lang nila. Pero yung pangako ni Lord na fulfill sa kanilang mga kaapu-apuhan, sa kanilang salinlahi. Noong unang panahon, yung lola ko, sabi niya, babalik na ang Panginoon. Malapit na ang rapture, maging faithful kayo. Hindi niya na inabot yun, nauna na siya. Same message, sabi ng dad ko, ganon, mag-prepare tayo, maghanda tayo. Malapit nang bumalik ang Diyos. Hindi niya inabot, nauna siyang kunin ng Panginoon. Pero yung faith na yon, same message ng pinipreach natin ngayon. Na maging tapat sa Panginoon dahil malapit na siyang bumalik. At kung di man natin abutin yon, mauna tayong kunin ng Diyos bago dumating yung panahon na yon, the message will continue. Yun din ang ituturo natin. Kasi sa panahon ngayon, marami ng ibang turo eh. Marami ng ibang paniniwala na kapag hindi natin ipinasa yung original, yung biblical na faith, maaaring pagdating ng panahon, yun na ang paniwalaan ng ating mga anak, ating mga kaapu-apuhan. Yun na ang kanilang susundan. Wala na sa biblical standard. Eh, napakahalaga ipapasa natin yung katuwiran, yung katotohanan. Na yun ang ituturo natin. Na kahit wala na tayo sa mundong ito, ngunit pag dumating yung araw na yon, napapasok sila sa promised land. Na dumating yung araw na yon, natipunin ni Lord yung mga buhay at salubungin sa alapaap ang Panginoong Jesus. Nangyari na sa buhay nila kung ano yung ipinangako ng Diyos sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. You are leaving a legacy whether you want it or not. Mag-iiwan tayo ng legacy sa buhay na ito. At yung mga tao na yon ang magpapatuloy ng iiwan nating legasiya.
Yung iiwan nating pananampalataya, legacy of faith. Sa Abraham, yun ang iniwan niya sa kanyang anak na si Isaac. Si Isaac, yun ang iniwan niya sa kanyang anak na si Jacob. Si Jacob. Si Jacob, yun ang iniwan niya sa kanyang 12 mga anak. At yung kanyang 12 mga anak, yun ang iniwan sa mga apu-apuhan hanggang ngayon. Si Moses, yun ang iniwan niya kay Joshua. Si Elijah, yun ang iniwan niya, yung pananampalataya kay Elisha. Si David, hindi niya natapos yung pag-build ng temple, pero bago siya mamatay, sabi niya sa kanyang anak, ituloy mo yung mission. Ituloy mo, itayo mo yung templo ng Diyos. Si Pablo, nung matanda na siya, sabi niya kay Timothy, magpatuloy ka. Ipagpatuloy mo. Sinabi niya kay Titus, ipagpatuloy mo ang ministry. Si Jesus, nung siya'y bumalik na sa langit, ano sabi niya sa mga apostol? Ipagpatuloy niyo yung mensahe ng salvation. Yung gospel, yung kaligtasan. Sabi niya sa Matthew 28, ang lahat ng manampalataya at manalig sa akin at magpabautismo ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the way, I am the life. Sabi ni Lord. Iniwan niya sa mga apostol. Iniwan ng mga apostol sa mga Christian believers today. Yung faith na meron ng tatay ko, yun din ang faith na pinagpapatuloy ko ngayon. At sabi na, ang misyon ng aking ama, sabi niya, magkaroon ng radio, broadcast, and television ministry. At yun din ang patuloy natin pinagpapatuloy. Through social media, through Facebook, to anong pang platform. Napapanood tayo sa ibang mundo. Sa ibang lugar. Sabi, saan po yung church niyo? Gusto po namin umatin. Marami. Hindi na natin nare-replyan lahat. Marami nakakaabot sa ating salita ng Diyos sa pamamagitan ng online and radio. So ipinagpapatuloy natin yung legacy. Yung mga hindi nila tinapos o natapos, naroon tayo para ituloy. Yung mga goal, yung mga plano ng magulang nyo na nauna ng kinuha ng Panginoon, yung mga plano nila para sa Diyos, para sa faith, kayong mga anak ang magtutuloy. Kung naging tapat ang inyong mga magulang, wala na sila ngayon, kayong mga anak ang magpapatuloy, maging tapat. At yun din ang ituturo ninyo sa inyong mga anak. At sa mga susunod na henerasyon, ipapasa natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hiniling kong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. Living a legacy of faith. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Panginoon, salamat sa pananampalataya na meron kami. Panginoon, salamat sa iyong banal na salita na siyang pinangahawakan namin sa iyong mga pangako, Panginoon. Sabi mo, Lord, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Totoo, Diyos, hindi mo kami pinabayaan kailanman. Simula nung nagtiwala kami sa iyo, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Nariyan ka upang bigyan kami ng lakas, Panginoon. Lord, hallelujah, pagpalain mo ang iyong mga anak. Pagpalain mo ang henerasyon na ito, O God. Ang mga susunod pa na henerasyon, ang mga born-again Christian, na maninindigan sa katuwiran, sa katotohanan. Lord, tulungan mo kami na hindi kami matibag, na hindi kami madistract, na hindi kami, Panginoon, lumihis ng landas, lumihis sa katotohanan at katuwiran ng iyong banal na salita. Tulungan mo kami, Lord, na hindi kami mag-compromise sa evil works, powers sa mundong ito.
na malakas ang influence sa community, sa society na meron kami. But Lord, tulungan mo kami na manatili, na ma-preserve namin ang katotohanan hanggang sa kahuli-hulihang hininga namin. Na yun ang maipasa namin sa susunod na henerasyon ng kabutihan mo. Sa aming mga anak, sa aming mga apo. Hallelujah. Sa susunod na salinlahi, Panginoon, na kung papaano ka naging tapat sa amin ngayon, yun ang maipasa namin. Na ikaw ay magiging tapat sa kanila na sumunod sa amin henerasyon ngayon, O God. Lord, pagpalain mo ang mga kabataan. Sila ang pag-asa, Panginoon. Tulungan mo na ma-preserve ang kanilang buhay, Panginoon. Na hindi sila mapariwara, hindi sila mapahamak, O Diyos. Na hindi sila, Panginoon, mahatak sa kamunduhan. Kung hindi sila, Panginoon, ay manatili sa kanilang pananampalataya. Hallelujah. Gamitin mo ang buhay nila. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Kumilos ka sa buhay namin, Panginoon, sa puso namin. Lord, kumilos ka sa puso ng bawat isa. Na kahit sa pag-uwi namin, Lord, makarating kami sa aming bahay, hindi namin makalimutan ang salita na narinig namin, O God. At ito, Panginoon, ay maitanim sa aming puso at tumubo, magbunga sa aming buhay. Lord, ingatan mo ang iyong mga anak. Ang aming mga bisita na nakadalo ngayon, sana hindi ito ang huli. Sana ito ang una at patuloy na makasama namin sila. Upang ikaw ay papurihan at pasalamatan. Because you deserve all the glory, Lord. You deserve all the praises. You deserve all the honor. You are worthy of it all, God. Hallelujah, hallelujah. You deserve all the praise, Lord. All the glory belongs to you. Panginoon, salamat sa buhay. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa iyo, Lord, na hanggang ngayon nakatayo pa rin kami. Sa dami ng mga pagsubok at problema, pinatatag mo kami, O Diyos. Kaya, Lord, sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan, ibinabalik namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen.